Hi guys, ito nga pala si Queenie, ang aming unang baby ni Daddy. Year 2022 pa nga ito at nandito pala kami niyan sa vet dahil nga nagkasakit si Queenie. 2 months pala nga pala to si Queenie na napunta sa amin and regalo siya sa akin ni Daddy nung birthday ko. Galing nga pala kami bakasyon nito guys, din pag-uwi nga namin, ganyan na pala yung itsura ni Queenie. Sobrang payat na nga niya dyan, tapos naninilaw pa yung buong katawan ni Queenie. Hindi nga namin alam kung bakit, kaya pina-check up talaga namin siya dahil nag-aalala talaga kami sa kanya. Kaya pasalamat talaga kami na naagapan namin agad yung sakit ni Queenie. Yung findings nga pala sa kanya ay kidney failure and baka na lepto din daw, kaya bumili talaga kami agad ng mga gamot para sa kanya para nga ma-cure agad yung sakit niya. Di bali na talaga magastosan kami basta maging okay lang yung baby namin. Tapos maaring salinan pa nga daw siya ng dugo dyan pagka na lepto talaga siya, kaya sana talaga wag naman sana. Pagka uwi nga namin galing vet, so ayan na nga pala yung tsura ni Queenie, sobrang hinang-hina nga talaga siya kahit dyan. Sa pagkain nga ay walang gana kumain, pero pinilit ko talaga siya na makakain kahit konti dahil inom nga siya ng mga gamot niya. Ganyan nga pala yung ginagawa ko guys dahil di nga siya makatayo, gusto lang niya nakahiga. Pahirapan pa nga ako dito nung pinapainom ko si Queenie ng gamot dahil napakalikot nga niya, pero so far kahit papano umiinom naman siya ng mga gamot niya. Ayaw nga din pala ni Queenie uminom din ng mga tubig, kaya nag-search talaga ako ng mga alternative na pwede niyang inumin. Sa pagtatanong-tanong ko nga may nag-recommend nga sa akin na maganda daw ang dextrose powder and Vetracin, kaya nga napabili agad ako. Ganito ko nga pala ginamit yung dextrose powder and Vetracin. Bumaba nga ako ng egg yolk and Yakult mixture, din nilagyan ko lang ng 2 tablespoon of dextrose powder. Pinapainom ko nga sa kanya yan ng morning and evening para nga magkaroon siya ng appetite. Sa water naman ni Queenie, nag-dissolve nga lang ako ng 500 ml of Vetracin, din nag-add lang ako ng 2 tablespoon of sugar. 3 times a day ko naman pinapainom sa kanya yung Vetracin mixture na ginawa ko. Sobrang thankful at saya ko nga dito dahil unti-unti nakaka-recover na nga si Queenie and magana na rin siya kumain. Hindi na nga din pala siya naninilaw dito, hindi katulad nung una na naninilaw pati yung mata niya and buo niyang katawan. After ng 1 week na gamutan nga ni Queenie, so nakikita ko na nga yung improvement niya, malakas na nga siya and magana ng kumain. So nandito na nga sa labas niya, nakikipagharutan na sa kapatid niyang si Panda. After nga nilang mapagod at magharutan sa labas, so pinakain ko na nga niyan sila. Natutuwa nga lang ako sa part na to dahil magaling na nga yung baby namin, malakas na rin siyang kumain. At dahil nga malakas na siya, so lagi ko ang ginagawa to sa kanya, every morning naglalakad nga kami para ma-exercise na rin siya. Tumambay nga pala muna kami dito sa park bago umuwi para man lang malibang si Queenie dahil ilang araw din siyang di nakalabas ng bahay. Nung kinagabihan nga, medicine time na nga ni Queenie, kaya ayan, sobrang bait nga niya dyan dahil iniinom niya talaga yung mga gamot niya. Ayan lang talaga yung nagustuhan ko sa baby namin dahil nga hindi siya mahirap pa inumin ng gamot. Yung Yakult mixture nga pala yung iniinom niya dyan, hindi ko ba alam bakit gustong gusto niya yan, masarap kasi siguro. Pagkatapos nga ng mga weeks na lumipas at naubos na rin ni Queenie yung mga gamot niyang iniinom, so ganyan na nga itsura niya mga mi, sobrang happy na nga siya dyan at masigla na. Panay-panay na nga din ang pangungulit niya sa amin, kaya sobrang thankful talaga ako di siya pinabayaan ni God at magaling na rin yung baby namin. Dahil nga magana na siyang kumain, binisan ko nga siya ng mga treats niya. Panay-panay nga ang lapit niya dyan sa amin at nagpapalambing talaga siya. Way of saying thank you siguro yung ginagawa ni Queenie dahil nga magaling na siya at di namin siya pinabayaan. Of course naman, hindi ka talaga namin pababayaan Queenie, mahal na mahal ka kaya namin ni Daddy and si Panda din syempre. Kasi kayo yung unang dumating at naging baby namin ni Daddy na nagbigay ng kasiyahan sa amin nung hindi pa nga ako nagbubuntis. Kinaumagahan, ang sarap pa nga ng tulog ko nito guys, nagulat nga ako kay Queenie dahil kumakatok nga, gustong pumasok sa loob. Nalabas nga siya ni Daddy, din nangungulit nga kaninang umaga, gusto lumabas para mag-poop. So ayun lang naman guys yung mga kaganapan nung may sakit si Queenie and super thankful talaga kami dahil magaling na siya. Ito nga pala si Panda guys, maliit pa yan nung napunta sa amin, bali na una lang palang dumating si Queenie and sumunod nga to si Panda sa amin. Parang kailan nga lang maliit pa yan si Panda nang dumating sa amin and ang bilis nga nilang lumaki. Ganito nga pala yung routine ko, morning or hapon, basta pag wala akong ginagawa, naglalakad-lakad kami, kasama ko nga tong silang dalawa. Sa Albi nga po pala yung Shih Tzu and ayan nga po si Panda, yung pangalawang baby namin. Kaway-kaway po and shout out sa ating mga pet lover dyan. Thank you for watching. Bye! Love, love!